Hello guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. This is, ang pangalan ko ay Irene. So, welcome po sa aking Neria TV vlog. So, ayan guys, may isi-share ako about sa pag-ibig housing loan. Ayan po, kung kumuha, hindi nyo pa po alam kung kumuha kayo ng bahay, tapos naka-receive po kayo ng ITP, may bibigay akong tip sa inyo guys. Pag na-receive nyo po si ITP, so 15 days lang po yan. So dapat i-process nyo na agad. Tapos ang maganda niyan para hindi po kayo pabalik-balik. Diba pag na-receive mo yung ITP, may kasamang mga requirements kung ano pong dapat gawin. Halimbawa, gustong i-transfer sa'yo or sa asawa mo or sa anak mo, or pwede rin po siyang i-reapply kung matagal na kayong nakatira dyan sa bahay nyo. Pero kung hindi kayong nakatira sa bahay, hindi ko po yun alam. Yan. So ito ay based lang sa aming experience guys. Tandaan nyo lagi, huwag nyong kakaligtaan na i-process nyo agad yung requirements na hinihingi ni Pag-ibig. So, dahil ang hiningi kasi nila dyan ay waiver na may perma ng may-ari ng bahay, ng borrower. Tapos, may perma kung kanino nyo po itatransfer yung bahay. Tapos, may endorsement po. Yung endorsement po ay yung pipirma doon ay yung mga kapitbahay nyo. Dapat po mayroon silang Xerox copy ng ID. May 3 perma po sa ID nila. Yung Xerox po, doon po yung paperpermahin na 3 perma. 2 po yan, hinihingi nila. Pag naibigay nyo yun, mabilis naman po yung proseso. Then, magdala kayo ng 1,000 or wag naman saktong 1,000 lang po mga madam, mga sir, mga guys, kasi magpapanotaryo pa po kayo ng endorsement at saka waiver. Kung gusto niyo magpanotaryo, doon na lang po kayo sa Pag-ibig sa main, sa Shaw Boulevard, magpa-notaryo kasi medyo mura po doon. Kung sa labas kasi kayo magpapanotaryo ay mahal. Kasi na-try ko na po yan. Okay guys? So, ito ay tip ko lang po sa ayaw po mawala yung bahay nyo. Transfer nyo po sa anak nyo kung may trabaho yung anak nyo. Pero kung hindi pa po nakukumpleto yung hulog ng pag-ibig niya, ang gagawin nyo ay kuha kayo ng isab niya na makita ko ilan po yung hulog niya. And then, pagkapasa nyo, dapat, pagkapasa nyo ng sunod, kasi may papasa pa ulit na panibagong requirements. So, ayan. Pag nakompleto nyo yun, kasi, parang maglalamsam po kayo pag hindi po nakompleto yung hulog nyo sa Pag-ibig. Halimbawa, wala pa kayong 24 months. 1 year lang kayo. Ibig sabihin, babayaran nyo yung another 1 year. Ang gagawin nyo, punta muna kayo sa employer o kumuha muna kayo ng ng form na papapermahan nyo sa inyong employer. Yung form na yon, nagbabase na pumapayag sila na ilalamsam mo yung hulog mo sa Pag-ibig. Pero hindi ko rin po alam kung may kakaltasan pa sila or kasi bali ikaw yung magbabayad ng kulang mo sa Pag-ibig. Pag napermahan po nila yon, babalik ka sa branch. Hindi pwede mismo doon sa main, sa branch ko kung saan ka po nakatira. Pagka perma mo doon sa employer mo ng form, balik ka sa Pag-ibig, tsaka ka magbabayad. So, ang marireceive mo na doon ay receipt.
So, ang ginawa ko, dahil ang anak ko ay nasa Manila, hindi niya ma-process. Alam niyo ba ginawa ko, guys? Ang ginawa ko, ako po yung perma sa employer niya. Kumuha ako ng form kasi yung form na nasa kanya, hindi ko rin yun makuha. Bale, kumuha ako sa branch, tapos pumunta ako sa pinapirma ko sa branch sa ano niya, employer. Tapos bumalik ako ulit sa Pag-ibig. Saka ako nagbayad ng buo sa kanyang kulang sa Pag-ibig. Yung kulang niya sa contribution. Ayun guys, sinend ko lang po yung sinend ko lang sa anak ko yung requirements, yung form, at saka yung receipt. Ngayon. So ngayon, under review pa kami guys. Yun lang ang may share ko sa inyo guys. Sana may natutunan ko sa aking video, sa aking pag-share sa inyo. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching guys. Bye bye and God bless.